Nagkakilala si Julene at si Fernando. Si Julene ay isang US citizen samantalang si Fernando ay nakarating sa Amerika noong 2008 gamit ang B2 Visitors Visa. Si Fernando ay isa ng undocumented. May dalawa siyang menor na edad na anak na nasa Pilipinas. Hindi siya kasal sa ina ng mga bata. Matapos ang isang taong relasyon, niyaya ni Fernando si Julene na magpakasal. Nang pumayag si Julene, inamin ni Fernando kay Julene ang kanyang status bilang TNT. Nang sila'y matapos ikasal, nag-file agad si Julene ng petition para kay Fernando. Sa interview nila ukol sa petisyon, ipinaalam ng immigration officer kay Julene at Fernando na di maa-approve ang petisyon para kay Fernando dahil sa kanyang B2 visa application. Idineklara ni Fernando na siya ay kasal sa ina ng kanyang mga anak. Sa makatwid, anya, ang kasal ni Julene at Fernando ay hindi legal. Ipinakita ng immigration officer kay Fernando ang kopya ng marriage certificate na kanyang ibinigay sa US Embassy kasama ng kanyang B2 visa application. Ipinakita din ang kopya ng birth certificate ng kanyang mga anak na kung saan nakasulat ang petsa ng kanilang kasal. Humingi ng tawad si Fernando sa immigration officer at ipinaliwanag na ang travel agency ang siyang naghanda ng kanyang aplikasyon at dokumento para sa visa. At muli niya ring iginiit na ang totoo'y hindi talaga siya kasal sa ina ng kanyang mga anak. Umano'y daya lamang ang petsa ng kasal na nasa birth certificate ng kanilang mga anak at ginawa lamang upang magamit ang kanyang apelyido para sa kanilang mga anak. Dahil dito, binigyan ng immigration officer si Fernando ng request for evidence upang patunayan na walang naganap na kasal sa pagitan nila ng ina ng kanyang mga anak. Ano kaya ang mangyayari sa kaso ni Fernando? So, attorney, sa ginawa ni Fernando, Iba ka, Fernando! Ang lupit mo, Fernando!